Kasi nga doon nga sa Incognito na kung saan inintroduce sa episode 15 yung kanyang karakter, sa Social Italy pa. Basta ang galing niya, pinupuri siya dahil parang native speaker daw ng Italy itong si Maris. Yun naman kasi siya pag artista ka, tas yun ang role mo. So dapat aralin mo. Finally, rarampa na si Alden. Pero kasi di ba alam nyo naman, ang bench fashion show, inaabangan yan dahil talagang paseksihan at talagang... Kubaran, paganda ng katawan. Kumbaga, mag-brief ka ba? Gaganyan ka ba? Magka-topless ba? Siya na, malamang naman. Si Bianca naman, kasi may lumabas daw na parang ang gusto niya, same billing sila ni Ate Guy. Talagang lahat magkataas ang kilay, di ba? Parang nainis si Bianca. Parang napaka-shallow. Saan galing? Marites will love you! Si Ferdman, di ba? Siyempre, ito na naman po. Live na naman po. And kicking. Ang Fab 4, we're complete! Mga Marites! Pero bagong chikahan at intrigahan, pati muna ako sa iyo. Good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, Junardo. At busy po ako ang iyong unbettable professor. Tapos sa pag sinasagot ako ka-text, ano ba yan? At ang inyong PhD, Rose Garcia, I'm back! Na ganon ang inyong Mega Marites lecturer, Mr. Fu! And welcome to Marites University! We're complete! Diba? Walang attitude for today's episode. Pero may impostor. Ay! May impostor ako. Wala po akong Telegram, ha? Yan! Tsaka hindi po kasi Mr. Fu TV. So, wag po kayo maniwala dyan sa mga nagkikeme dyan. Composer mo. Ako na may impostora sa Sino nga impostora noon? Si Chris Bernal. Tsaka si... Sa TV. Sa TV. Pero sa pelikula, Hindi ko lang alam kung si... Si ba TV lang yun? may movie Ah, may nung araw movie na din. Dina Bonneville. Hindi. Mas luma, parang mga panahon ni Susan Amalia Fuentes. Parang mga araw pa. Parang may Miss Diden na impostora. Diba? Ay, oo. Tsaka Timmy Cruz. Ay, babaeng nawawala sa sarili. Ay, ang galing. Iba naman yun yung kay TV. Anyway. Ayun na. Dahil dyan, kailangan pag buwan na malo, batiin na natin siya kagad. Kasi lagi naman siyang nagpapakula. Ay, ang laki! Tetra 22, 1,600. Eh kasi nga may nagbe-birthday si Ken Chan. Nag-celebrate daw sila ngayon. Di ba yung lagi niya pinapabate ngayon? Na anak niya? Yata. Oo. May salo-salo daw sila, namin nanonood live. Bongga naman, nasalamat naman. Dahil dyan, nagpapasalamat kami sa iyo at nagpapasalamat po kami sa ating mga kamarites na patuloy na tumatangkilik sa Marites University. Kung bago pa lamang po kayo sa MU Entertainment Channel, don't forget to like, share, and subscribe para hindi nyo ma-miss yung ating mga weekly episode at syempre, yung iba pa nating mga showbiz-related content. Habang binabasa ko, naka-cross-legs ako kasi nadumadaos-daos ako dito. Si Mr. Mo sa pelikulang Daos-Dos. Sa pelikulang Daos. Ay, paano pa kami ni Naro? Kami rin mga ganyan. Dumadaos-dos din. Dos na nga. Oo. Kamusta ka naman? Kamusta ka ng vegan? Ay! Pamutay na natin. Okay na. Okay na, Marites. Ang kwentong mansyon. Ito na po ang isang linggong Chismis! Simulan natin kay J.K. Labajo at Kalichari. Napalaban sa interview kay Captain America star Anthony Mackie. Yes! Masaya nga yung karanasan na yan ng dalawang ito kasi pinadal sila ng Disney Children something. Kasi gano'n na yun. Naalala ko yung huling interview naman si Donnie Pangilinan. Isang Hollywood star din yung kanyang kinausap. Pero this time, napalaban tong dalawang bagets na to. Kay Anthony Mackie, ang ating bagong Captain America. Ngayong February, yan papalabas. Charot! So anyway, yung interview nila, ang saya-saya lang kasi lumabas yung pagkabata. Considering na itong si Anthony Mackie, mga mid-30s na yan. Itong dalawa naman ay mga mid-20s na rin. So ang ganda nung pagka-relate nung kwentuhan nila na tungkol sa pagiging hero, ganyan-ganyan. Tapos pinag-usapan din kasi nasanay na daw ang mga tao sa buong mundo na pag nakikita puro mga puti ang gumaganap. Ay this time nga naman isang Black American ng Captain America. So ang ganda nung talakayan ng dalawa, naka-relate. So yun. Interview niya sa GMA. Basta yung favorite mo, sportscaster there.
Favorite na sportscaster, sino? Dalawa na ba? Oo, may bagong pumasok eh. Gano'n. Okay. Kanino pumasok? Yung director niyan, dito lumaki. Oo. So, ang daming nilang naikukwento. Hindi, nakakatawa lang. Kahit ninervous yung dalawa, no? Emote lang sila. Siyempre, meron. Si Javier, sino ba yun? Yung sa GMA sa sports? Yun na nga. Sino? Basta. Alam mo ba? Ni-report niya yung kumbaga. Ni-report ng sportscaster. Oo. Nag-news. Alin ba sa dalawa? Yung matangkad. Hindi si Anjo. Hindi. Yung bago nga. Tama ka. Si Anjo yung nasa unang hirit. Martin! Martin. Si Martin! Nagaling ABS. ABS ba yun? Hindi ko alam kung galing siya sa Martin ABS. Martin Andanar. Iba yung Martin Rivera. Ay, happy birthday, Martin Rivera. Happy birthday, Sir Martin. Thank you, di ba? Martin Del Rosario. Naalala ko. At Mart Escudero, nakita ko kanina. Ano naman kanina? Mart Escudero, TV5 dati. Magaling na artista yun si Mart Escudero. Baka na kinulat-connect natin ng mga Martin. But anyway, hello po sa lahat ng Martin. Ayun. Captain America. Ano ba title niya? New World Captain ba? America nga, The New World, yes. The New World. Ano ba? Mag-change mo ba ng title si Captain America? Gusto niya Del Rosario. Oy, may meron niya, darating din yan. Oo, di ba? Pero nagawa na yun May eh. Jurassic na naman. Meron na naman. May bago na naman. Lahat kasi puro mga ano. Anyway, paano pupunta tayo sa mga Hollywood movies? Kasi Alam mo, naman ang gulo-gulo. Kanina may Martin ka. Si J.K. Labao kasi may Kylie Chari. Wala para yung mga Bisaya, pero ang gagaling nilang ano. Yun Interviewer. Yes. In fairness, silang napili. Okay, sige. Direct Joey Reyes, mga Marites, believe sa acting ng Maton. Siguro mga nanonood sa amin. Maton yung kung... Maris at saka si Anthony. Yes, ito din. Si Direk Joey Reyes, bihira naman niya maghanas siya na mga ganyan. Pero bigla siya napahanas. Ito yung sabi niya, regardless of what you think or feel about their personal choices, there is no denying whatsoever that these two are samples of the best young actors in our local entertainment universe today. And Kyla Estrada to the fray. Ad pala. Tapos they elevate their TV series far above complexities of action scenes. I am their fan. So ang binanggit naman ni Direk Joey ay tatlo. Si yung Maton, yung love team at na yan. At si Kayla. Tsaka si Kyla Estrada. Totoo naman. Sa mga sumusubaybay sa Incognito, grabe. Ang galing mag-Italiana ng babaeng ito ni Maris. Tapos may English pa ng... Basta ibang acting nila. Pero halata mong ano talaga, may something pa. Alin yun? May something pa sino? Yung mga dalawa. eksena. Yung luma naman na kasi. Pero di ba may bagong pelikula nga tayong pinag-usapan? Kaso na-shot na yan nung time na sila pa eh. Yes. Pero... hindi naman tayo sure kung hindi na nga ba sila. Pero yun na nga. Kasi dito sa bago nila pinopromote na movie. Meron ba sila movie? Yes. Yung... social climbers ba o something o yun. I'm sure na-shoot na rin noon. Hindi pa. Hindi bago pala. Mas bago. Parang nagkasabay. Baka maluka-like lang sila. Ay! Parang blind item yan last episode. Ganun ba? Wala Okay. Anyway, yung labas-masok sa kwarto. I'm sure naman din, syempre nakakatuwa naman sa part ng Maton at ni Kyla dahil isang Jose Javier Reyes ang nagsabi na fan si Direk Joey nila. At agree naman. Pero sama mo na rin sina Daniel Padilla. Magaling si Daniel dun, no? Yun lang. Richard Tichera sama mo na. Yun lang, hindi sinama ni Direk eh. Hindi sinama! Oo, tsaka umeport pa si Direk. Nung pinost niya, may picture pa. Ayun, tignan mo, may picture pa nung dalawa. Yun lang, nakita ko lang naman. Pero hindi ko na siya tinanong kasi nakita ko na. Baka yung MDR na sa akin. Hindi ko na tinanong kung... Sa gagang pelikula, meron pa akong gagawin bago? Meron ba? Sa mas kay Direk Joey, I don't think so. Pero... Sabi niya yan, gusto niyang gumawa. Baka si Direk Joey. Yun lang. O, di sige. Eto naman. Ito ba? Turugtong yata yung Marisa ka. Pinuri sa usay magbayan na Ayan na. Dapat pala back nyo na lang. Kasi nga doon nga sa Incognito na kung saan inintroduce sa episode 15 yung kanyang karakter. Sa Social Italy pa. Kasi yung mga ibang kasama niya sa team, dito puro sa Philippines, Palawan. Ako din. Pero doon sa Italy, social lakad-lakad. Di ba dyan yung nakita yung pareho yung sapatos nila? Dyan. Okay. So, mayroon sila doon na hinahabol si Escalera. Si Escalera. Si yung character actor.
Basta yun na yun. Escalera, parang ano, yung di ba apelido niya sa school bukol? Yes. Oo nga. Escalera Pero Brothers. dito sa series Escalera, matatawa ka nga sa mga pangalan nila dyan eh. May Andres, may Malvar, may Bonifacio, may Tomas. Pero ano, ha? Oh, di Ay, ba? alam mo, meron akong, sorry, ito trivia lang. Meron akong classmate na naging writer sa ABS. Ang ginawa niyang pangalan ng mga nasa teleserye. Mga kaklase namin. Oh, tama na. Kaya siguro ganun din yung ano niya, mga bayani. Si Timor Escalante yung karakter. Escalera. Escalera. Kala niya si Bituin. Escalera, hindi Escalante. Ay, naku, Tapos ito yung Mali peg. naman to si... Ito yung ito yung peg ni ano doon. Tapos basta ang galing niya, pinupuri siya dahil parang native speaker daw ng Italy itong si Maris. Hindi, yun naman kasi siya pag artista ka, tas yun ang role mo. So, dapat aralin mo. So, bond ka naman. Hindi ka gaya ng iba dyan. Tama lang naman yun kasi artista sila. Tsaka yun ang role. Who are you? Ha? Ganun ba? Ito na mga kamarites, mga Bini fans. Bini, mulang pumirma ng kontrata sa ABS-CBN. Hindi totoong may alis. PhD, ikaw magbalitan to. Yes, so hindi totoo din na may isang member ng Bini, actually si Bini Colette, ang nababalita na kesyo aalis na raw sa Bini or so parang ganon, parang binabuo ang Bini. Pero Si Diego. pinahindian nila yan at pinasubalian na walang katotohanan. Tama ba ako? Pinasubalian. Pinasubalian. Na yan. Dahil pumirma muli ng kontrata ang Bini sa Star Magic at sa ABS-CBN. So, ibig sabihin, Buo pa rin. Buo pa rin at pakakawalan ba ng ABS-CBN at Star Magic ang Bini? Correct. Biglang nagkaroon sila ng parang Bagong mga gold superstars. mine or correct. what, diba? Good for ilang years ito, PhD? Tinatanong ko nga walang sumasagot sa akin. So hindi na pag-usapan dun sa Hindi ko lang din contract. alam. Or minsan kasi, yung years, hindi na Hindi hindi dahil nila nga, dinidivulge. I don't know why. May ganon minsan Pero feeling ko hindi lang 1 year yan. Ay, oo naman, for sure. Alam mo, hindi, usually pinakamababa 2 years ata eh. 2-3 years, minsan 5 years. Pero pag 5 years, medyo... Matagal na yun eh. Oo eh. Mahirap din ang 5 years. Baka mga 2 to 3 years side, yan. both side. So, yun nga. So, nagsalita sila doon. Then si Bini Aya, parang meron din siyang sinabi na nag-thank you din siya sa mga buzzers daw nila o haters nila kasi because of them daw, kumbaga, eto, we're still stronger, something like that. So, yan. So, sa February 15 naman, magkakaroon ng kanilang Biniverse concert sa Philippine Arena. Wow! Aray! Ito na yung pinakamalaki. Yes, sa February 15 yan mangyayari. Kaya, Malapit na. After that contract signing, ang kanilang, tuloy ang kanilang Biniverse. Alam ko, mahaba pa yan. I'm sure manonood ka. Hindi. Si Gio. Wala ako. Hindi. Napakiusapan ko naman. Pumayag? Oo. Sabi Gio, ko, pumayag. Ang galing Biniverse World Tour 2025. Ang kick-off po ay sa February 15 nga sa Philippine Arena. So, ibig sabihin, magkakaroon pa sila ng mga concerts sa iba't ibang bansa. Nakaplano naman World talaga Tour. before pa. Yeah. Fairness naman, Yeah, congratulations. baka si Gio papanoorin ko na lang maybe sa Japan, Spain, ganyan. Japan. No? Alam ba, nagpralala kang gano'n? Binanggit mo ang mga bansa. Gio, ha? Gio, ayan ang promise ng Mudrakels. At witness kami kasama na ang meron ngayong 1,000 na live viewers plus Okay. 100,000 na subscribers ng Marites. Yun po, Gio, anak. Alam mo naman si Mami mapag-joke lang. Joke lang. Spain pa yung sinabi mo. Kuha pa ng Schengen visa. Teka lang, may mga special guests sila sa Philippine Arena sa February 15. Oh, I'm sure meron yan. Ang galing. Kasi meron din naman sila dun sa Araneta. Pero sobrang laki na nito. One night lang ito. One night lang to. Sige. Historic yun pag napuno nila yung buong Philippine definitely. Arena. Laki-laki Definitely, nun. oo. Alam mo sa Philippine Arena, kahit nandun ka na sa lower box o upper box, yung Ano, ang nagpo-perform. layo mo pa rin eh. Ganyan pa rin Correct. yung tao.
tao. Pero may malalaki namang mga... Pero syempre, mas gusto mo makita yung actual kaysa Alam mo sa yun ang screen. sinabi ko kay Gio, alam mo hindi worth it. Galing ng bawi. Kasi kahit malapit ka, binayad mo, pero parang ang layo. Pag naman nagbayad ka ng medyo malayo, kita mo, ganda na lang. Very convincing na naman si Yes, mami. Ang hirap-hirap lumabas. Ang hirap-hirap pumasok. Ang hirap lumabas. Pumasok at lumabas. Pag umuwi ka pa, matagal Pag uwi mo pa. ang mahirap. Pero sinabi ng Philippine Arena, tinitiraan niyo. Hindi ako talaga. Alam mo, Fijan doon eh, convincing na eh. Nagsasabi naman kami ng totoo naman. Hindi na ako umulit sa Philippine Arena. Diyan ako nanood ng Katy Perry. Grabe, 2 hours kami bago Kaya nakalabas. Eh, yung papunta mo pa lang, aagahan mo syempre. Tapos andun na ako sa may VIP, pero si Katy Perry parang ganyan. Kaya, mismo, di ba? Sabi, Katy Perry, ang liit mo! Ganon. O, hindi kami kayo nakutsaba ni Rose Mac Gio, ha? Talagang totoo yung sinasabi. Totoo. Ang liit. O, ayan na. Okay, sige ito. Ito naman mga fans ni Alden Richards. Rarampa sa Bench Fashion Show, Mr. Fu. Ayan na, finally rarampa na si Alden. First time ka, di ba? Tama ba? Hindi Hindi ko alam. Sabi first, Iniisip ko nga. Parang hindi. hindi parang first time. No, wait. Parang sa bench, yes. First time yata. first time. Nakaramba na siya before, yung mga cosmopolitan. Yan. Yun. Pero kasi di ba alam nyo naman, ang bench fashion show, inaabangan yan dahil Yeah. talagang paseksihan at talagang... Kumparan, paganda ng katawan. At saka pag gagawin ni Alden yun. daring daw, oo. Kaya ang sabi ni... Siyempre, ayaw niya muna i-reveal kung Ayan, ano. ayan, oh. Ayaw niya muna siya sabihin kung anong isusuot, kung anong gagawin niya. Pero, ang sinabi niya, nagda-diet siya at siya ay nag-workout para paghandaan dahil lalo pat first time niyang rumampas sa bench. Siya ang nag-confirm, si Katrin ay hindi pa nagko-confirm. Pero yes, si Katrin naman dati, nakarampa na. sexy, ah. Pero ito din yan kasi kanina naman nakausap namin si Kelvin Miranda na isa rin sa tinatanong at parang rarampa. Pero tinatanong siya anong Susuot. kumbaga magbibrief ka ba, magaganyan ka ba. Magta-topless ba? Siya malamang naman. Siya naman daw ay willing and go naman siya. Pero hindi pa lang siya sure kung ano yung magiging decision ng management. Kasi hindi kasi sila mga Ben's body endorser. Diba merong gano'n eh. Yes, merong, yes. meron talagang mga Para doon. celebrities na Ben's body endorser. in-endorse nila mga... Sila yung mas Underwear. ina-expect na rumampa na talagang naka-underwear. J-ring talaga. The same she way said. with Alden. Si Alden ay hindi din naman Ben's body endorser. Endorser. So, kung titignan mo, pwede rin na hindi niya kailangan na mag-brief or na rumampa. Hindi, natatandaan ko no kasi nung... Ako nakanood ako. Lagi ako nanonood ng Lagi. dati. Parang kina-cover, di ba? Yes. Ako parang Kaso ka na magkailan, Oy! Tsaka yung parang inaabangan mo talaga. Oh, yung biglang may dudukot. May biglang dudukutin yung model. Lagi ako nanonood ng Ben's underwear at saka Cosmo. Basta sa rumampa ako. Ako rin, sa harapan. May ano yan mga tema? Pero wala walang mali siya, no? Ako meron. Oo, kasi yung iba Sa talaga. Cosmo nga, nanggagan pa ako. Nag-ano ka? Water gun. Water gun. Akala ko, finger naman kasi yung ano. Water gun eh. Naman, oh. Di ba ganon? Ganon, oh, water gun. Ganon, hindi ganon. Kasi pag ganon, hindi mo naman nakakalabit yung water gun ang pag ganon. Oo, diba? Ganon. Wala akong tinuturod, di ba? Yes. Ay, basta, hindi niyo na-experience ano. Ako naka-experience ako na yung isang modelo, pagdukot ng gano'n, pagbato, ako ang sa bench yun. Hindi, kasi di ba may mga season na parang underwear lang gimmick talaga. sila, correct. Meron naman yung parang omnibus, kumbaga pati yung clothing, yung ano. Kasi natatandaan ko sila si Richard Gutierrez, parang ano lang makita lang ng Tail lang abs, yun, pero makita ng katawan, pero nakadamit pa din. So baka posible may ganun kay Alden. Pero syempre hindi naman natin alam, malay nyo may pasabog si Alden, baka special yung kanya, mag-brief na rin siya paglabas. Pero Why baka- not? Pero baka hindi payagan. Hindi yan pabayaan. Pwede naman. May mga picture na siya dati. Basta puntisero yan, no? Kaya rin sa Cosmo, hindi naman siya. Hindi, sa Cosmo lagi jeans Pero bare up. Ay, baka dito Yes. iba. Alam mo, nakakamiss din yung mga yun kasi dami ko na-interview doon. Ay, namimiss mo din. Diyos ko lang, pakalumabot ako hanggang dressing Backstage, room. Si Rose At ang nakikita mo yung mga ako pag Oo, pero nandun ako. to be real, Parang wala, wala no? ako, Kebs. Ako may cash.
Tayo. Kasi papapasok ko sa dressing room, nakahilera sila na. Interview niya May lahat, di ba? nag-o-oil. May mga babae. Habang nag-ano, yes, Miss Rose! Sabi nga, diba? Ano sila? Miss Rose, nandiyan ka pala! Sabi nga, Mali siya. Tapos may nga nagme-makeup na ano, di ba? May mga parang, Yes! ano Yung pa, oil, di ba? grabe. Ako? Saka yung mga yan kasi halos ano na yan, gutom na, hindi kumain halos Totoo. ng ilang araw. Miss Rose, may dala ka ba Pero- dyan? Shanghai? Sabi nga, habang nag-ubad ng under. Ako, hindi ako nag-i-interview, nakatitig lang ako sa kanila lahat. Ay, nako po. Kung ano. Tsaka knowing Rose. Namimiss ko yun, mga ganon. Tama, nakakamiss. Knowing Sobra. Rose na nagko-cover at nanonood doon, I'm sure nga aabot siya talaga hanggang dressing room. Kasi yung off mo, di ba, summit. So, syempre, kahit paano, ay, magaling ako sa ganyan. So, diba? makita mo lang, oy, go. Tsaka nga gumaganon nga si Rose. Naka-water gun. Yan, no, namimigay sila ng water gun. Oh. Oh, ganun pala mag-water Tigilan na gun. nga natin yan. Kung saan napupunta. Alden ha, pinaasa mo kami ha. Okay, ito mga Marites. Makoy De Leon, nahirapang maging mabait na pari sa bioflick ni Father Ruel Gallardo sa In My Name. Panalo yung ano ha, segue ha, mula sa mga ganun-ganun. Mula Tapos sa ganyan, bigla pinapakain ng Pare, pari. di ba si Makoy, di ba? Ito yung pare. Parang magkamukha sila, ah. Na inabdak. Yun. Tumatawa. Naloka sila. Di ba ba after Alden? Kung ano, di ba? Sabi ni Pare. Rose, magkamukha doon naman kasi. So, patawarin Yung niyo bata po. po. Ito patay na May yan. hawig, may Hindi hawig. yung sa Abu Sayyaf ba? Oo, Sa Abu Sayyaf. yung mga ganun-ganun. Yung nung Tako, 20 Tabato. years ago. Oh. Hindi. Ah, hindi ba? 20 years ago na pala to? 20 to 25 years. Yung ano. Itong nang mangyari yung Hindi abduct ba siya? siya. Ano ba nangyari sa kanya? Inabduct siya. Oo. Tapos, Tapos kasama yung mga estudyante tsaka may ibang teachers. sa saang lugar? Sa Mindanao. Mindanao. Basta Mindanao, siguro Basilan. So yun, yung buhay niya ang pinapakita Yes, dito sa movie. oo. Na anong kaganda-ganda doon. Oo, Anong bakit napili ang Anong Mongda? kakaiba? Naging martyr siya. Alam mo. Oo. Namatay siyang Alam isang nyo, martyr. teka lang, wait, June. Ano ba itong dalawang ito? Kumakausig sa'yo. Kumaka-interrogate. Hindi kasi invited. Grabe kayo makausig doon. Hindi. Kaya may video Diba? daw. Ito yung... So, chumariwak pa yung dalawa eh. Kasi ako talaga curious. Ang dami ng mga istorya, kwento yes. ng mga pari na nandiyan naabdak, nandiyan martyr. Ah, may video Ang po tanong tayo. na naman, anong kakaiba Oo, sa anong kanya? kakaiba? Sa may video daw. Panoorin nyo para maintindihan. Oo, di ba? Natagalit kayo kay June. Hindi naman. Ang tanong lang. Tama ba magtanong? Asan yung video? Ayan na. Oh, tingnan mo, may hawig sila. Oh. Yun, no? Maniwala eh. Hindi sa akin personally. Pero masabi ko din pambawa din sa mismong life ko ngayon. Kasi 2 years na rin ako nasa BQ sa Batang Quiapo. Talagang ma-imbibe mo talaga yung character. Kaya nung dumating tong In Thy Name, na-balance din yung paano ko tumanaw din sa buhay ulit. At totoo, kasi syempre pag gumawa ka ng character, minsan ididin mo talaga sa pinaka-low mo at ika-character mo talaga sa buhay mo. Kaya nakatulong dito sa akin na mabalance kung ano meron na nararamdaman ko. Minsan pagka syempre sa bilang... Yun yung orientation. Naka-ano? Ito, ibang bigat to about faith, about God naman to. Kaya ang sarap sa feeling na merong gitong project for me. Ayan, direct. Hindi pa rin naman nasagot yung tanong namin. Napanoorin yung pelikula, no? Napadala ko ng press release. Hindi kasi sinasabi nga doon ni McCoy, parang nabalansi yung kanyang kasi nga, pagkatao. diba? Kasi doon sa Batang Quiapo na 2 years na siya, sabi niya, masama ang role niya. Diba? Dito daw, medyo na iba. Ay, kasi nga pare, natuto siya mag-math. Tsaka sa ano pa, di ba nag-misa pa before ang press con? Yun lang yung narinig ko doon. Natuto Sa siya Claret. yun ang paano nabago ng movie, yung faith. pala yun. Ay, kasi Nung high siya school bida. ako, ang dami ko nakilala sa Claret. Ako naging lecturer doon. Ay, sa Claret, no. Kaming goping. Alam mo na. Yung dalawang director na si Soriano and Romel Ruiz. Yan po. Mayor si Cesar ng isang bayan doon eh. Dati siyang ABS-CBN, sinabi niya na yung mga kwentong ganyan na madalas niyang
ma-cover. Okay. Kailan ang showing? Di mo kayo nasabi. Kailan ba March pa? Hindi ko na-memorize. Nagre-report lang naman ako. Hindi mo ako mag-PPR. Oh my God! Kahit pa! Thank you, G. Nakatali mo kailan ng showing? Kasama yun sa press ko, no? Hindi. Ay, nako. Kasi yun nga kailangan malaman kung kailan sila Huwag niyo na pong papalabas. imbitahin. Naku, makikita niyo naman yan sa Facebook. Hindi si Father, ang pangalan niya, Father Ruel Gallardo. Ano nga sa Abu Sayyaf nga yan. Sa Sulu na ganap. Ayun. Buti hindi Ricky Gallardo. Yung venue kanina Hindi. ng press con doon sa Gallardo Hall Ayun na. ng Claret na pinangalan sa kanya. So there must be something. Hindi, because nasa siya sa Claret School compound sa Basilan, si Father nakaka-assign. Nung may Ayun. mangyaring Kaya pala pag-atake. Claret. Kaya Claret. Galit, Nagagalit na ba kayo? Yes, galit na sila. Go din. Eto mga Marites, Isa Calzado, Nipos Romana, lead the cast of The Caretakers. Anong Nipos Romana? Dimples. Dimples Romana. Kung kumakalat na lang, ina-associate mo. Sabi mo Nipos Romana. Dimples. Ay, i-replay mo. Oh my God. You're putting words into my mouth. Hindi, nagkaroon ng media con kanina para sa The Caretakers. Yun. Ang pelikulang yan ay isang horror movie. Pero sabi nga nila, ang dami niyo daw matututunan. Naiintriga ako doon sa parehong sinasabi ni Dimples at saka ni Isa na kapag pinanood mo doon The Caretakers, it will grow in you. So, yeah. Kasyoko? So, sabi niya, parang gugustuhin mo siyang panoorin. Hindi ako naman nakakapag ko, Parang, hindi naman ako ma-horror dahil takot nga ako. So, sabi ko, talaga ba? Parang wala pa akong horror movie na gugustuhin ko panoorin. Pero yun daw ang effect. Gugustuhin mo raw siyang panoorin. Ang As in ulit-ulitin. Oo. So, doon ako medyo na-intriga dyan. So, it's a horror film, pero it's about mother. Literal na mother, and Mother Nature, Mother Earth. Kasi may nakita kong picture kanina, si Dimples may hawak na itak. Tapos may mga anak silang kasama sa likod. Nakakatakot ang mga itsura nila, pero caretaker sila ng bahay. I think yung isa sa kanila. So, kung titingnan mo, parehong mahusay at award-winning actresses natin yung dalawang yan ngayon. Correct. Diba? So, ang showing ng pelikula ay sa February 26 under Rain Entertainment and Regal. Directed by Shugo Fraiko. Oo, parang gano'n. Hindi ko memorize. So, hindi, mukhang promising tong movie, kaya bigyan natin ng chance na mapanood. Tinanong ko sila kung, in a way, ano ba lamang? Excited ba sila or pressured? Kasi syempre, aminin natin, until now naman, hit and miss pa rin talaga ang local movies. Para sa kanila, pareho silang, pareho nila sinasabing excited. Dahil like ang katwiran nga ni Isa, bilang actress, nagawa ko na yung trabaho ko. True. Ngayon, to promote the movie is also part of my job. But beyond that, it's God's, God's will na. Kung saan niya gusto daw mapunta pa itong aming pelikula. Something like that. So, bigyan natin ng chance na mapanood dahil unang-una, parehong mahusay na artista si Isa at saka si Dimple. So, most likely, like si Isa, medyo nililimit na rin niya kung ano yung mga tinatanggap niyang project. So, most likely, maganda ang material na to para pareho silang mapao. Yes. At ang showing ay February 26. At least sasasabi natin, ha? Hindi naman kasabay ni Father. Hindi mo ako sinayan para alam ko lahat. May ka ba? Presidente ka ba ng Cinema Association? Correct. Parang gusto ko Do I need to know? You need to know that. Yes. Hello mga Kamarites! Bago
Bago po tayo bumalik sa Marites University, kung gusto niyo po laging makatanggap ng latest chismis, Pati na rin ng mga nakakaintrigang blind items at insider scoop tungkol sa lahat ng showbiz-related happenings. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa MU Entertainment YouTube channel. Marami man ang ating mga Marites subscribers, mas marami pa po ang hindi nakasubscribe. Kaya naman, subscribe na mga Kamarites! Si Sin Reyes na bash sa Rest in Peace and Happy Birthday post. Ayan na, At ito na isang nga. dati mamay. Oo. Hindi kasi birthday naman at happy birthday kay Christine Reyes. 35 years old na siya. So ito, so nag-post siya, syempre birthday, pero parang syempre kasabay noong pagpanaw ni Barbie Shoe. So inuna niya muna yung, ayan, Rest in Peace, childhood favorite, tapos may heart na puti. 36 pala. Also, happy 36 to me today. So parang yung mga netizens, pinulutan si Christine Reyes kasi parang hindi, yung iba natawa or parang na-confuse. Happy ba o condolences? At ano daw ang connect? May mga ganon. So parang, so after na pinulutan si Christine at nabash, binawi nang naman niya. Sumagot naman siya. Sabi niya, yun na lang, ox na. Nilagay niya yung 2/5/25 which is yung birthday niya. Tapos, kailangan bang palaging perfect? Bawal magkamali nowadays? May kalupitan na kapalit sa mga bagay kapag nagkamali, di ba? Ang ganyan. Marahil ako talaga ang nagluluksa ngayong kaarawan ko. Good. Ganon? Ang daming magagaling sa mundo. Medyo na-okay naman ako dito. May nagsabi nga sa, ano ba, parang nang gaslight pa raw. Oo, parang siya pa yung nang gaslight. Parang medyo masyado naman siya affected. But anyway, actually natawa ako doon sa may isang nag-comment. Tawa ako, sabi, tayaan mo na lang sa loto, 2525. Parang sana sinakyan na lang niya yung, well, kanya-kanya tayo ng atake kung ano yung magiging reaction natin, no? Pero syempre kung tayo yon, sakyan mo na lang kasi medyo off nga naman din yung Rest in Peace tsaka yung birthday na pinagsabay in one post. Siguro nga hindi niya naisip o parang wala siya sa kanyang wish o pero yung reaction kasi ng mga tao, expected na yun pag pinost mo yun. Dapat sinakyan na lang. Yeah. But anyway, na-post na niya yun, apektado siya at yun. Tapos binawi na rin naman niya, dinilit na rin niya, di ba? Kasi nakakatawa lang yung eksena. Kasi parang pag may birthday daw mga celebrity, parang may curse na kagaya nung nangyari kay Alec Gonzaga. Sobra-sobra din yung naging bashing sa kanya nung may cake naman na inano niya yung icing dun sa cake na dun sa waiter. Ayun yan, pag-usapan. At least nag-apologize daw si Alex. Tapos nangyari din yan doon kay Jessie Mendiola naman, na nag-post, may picture siya na naka two-piece, tapos may RIP Rico Puno. Diba? Same day na nabatay si Rico Puno. So, sabi, may mga celebrities daw talaga na parang hindi nila masyadong naiisip minsan. Hindi paghiwalayin daw. Napaka-insensitive daw yun ng mga ganon. So, yun ang naging general consensus kumbaga ng mga nakakabasa. Life and death, di ba? Itong ganon. In one. Alam ko nga hanggat maaari hindi yan pinagkasabay ng celebration. Although, lahat naman tayo talaga ay dumarating yun. Dalawa lang ang kasiguruhan sa buhay natin. Life and death. Na totoo naman. Pero, basta gano'n. Bawa, ikaw, birthday mo, tapos meron ka, let's say, relatives who died naman, same day. As much as possible, ina-avoid ng iba na i-celebrate sa isang araw. Pero pwedeng ipaghiwalayin. Oo. Parang yung iba, mas gusto nilang i-celebrate yung buhay. Yeah, tama naman. Hindi naman natin inaalis na makiramay, lalo na kung part ng childhood o talagang naging malaki ang impact ng isang artista sa'yo. Pero medyo lang talaga na medyo na-off lang kasi nga parang Nagkasabay dun sa isang post. Lalo pat yung celebrity na binabanggit niya ay naging malaking bahagi ng entertainment natin, di ba? Na ang skultura, ganyan-ganyan. Kaya pa si Rose. Kaya nga may segue na siya. Kaya nga wala si Rose last episode. Na pinag-usapan natin. Speaking of barbecue. Isang dara, yung kanta ba niya, yung song ni... kasi sa Meteor Garden Hindi ko lang sure kung ano parang yun. song sa Meteor Garden. Bago ba yun? Bago niyang pinorform talaga? For that tribute niya kay Parang. Pero kasi parang kaboses niya. Pero hindi naman. Hindi malayo. So anyway. May kanta na parang sa Meteor. Marami naman kasi. Maraming kanta, di ba? Theme song, di ba? Pero hindi ko lang kasi, siguro hindi lang ako masyadong familiar
yung connection ni Sandara at saka ni Sunshine or ni Barbie Sue. Ay baka ganun din, baka katulad natin, naging super fan din si Sandara. Di ba? Kasi di ba yung mga damit, yung mga nila nung na Hero Angeles nung araw na... Sabagay nga, parang diba? inspired ng Mitchell Garden. Yes. Then, ayun. Pero sa totoo lang ang Korean, at dapat magpahalamat talaga sila sa Mitchell Garden kasi yan ang nag-pave ng way. Yun ang nagbukas din. Totoo, sobra sila. Yeah. Oo. Lalo na sa Pinas, na yun talagang... Tsaka ang natatandaan ko, ang ratings niya parang 45, 47, 48. Grabe. Inulit pa nga yan, diba? Nagkaroon pa ng part 2 na hindi na tayo nakatiis, bumili na tayo ng mga VCD, DVD. Kasi nauso doon sa Quiapo yung advance na inaano. Diyos ko, ako nga, tiyatsagaan ko yan. Kahit na BCD, after 30 minutes, papalitan mo na naman. Babangon ka, papalitan mo. Ganon ang effect sa atin. Pero siguro kung mga 10 times pinanood ko yan. Mitchell Garden 1 and 2. Yun na. At yung Valentine's episode niyan, palagay ko, it will never be the same lalo. Correct. At sa mga ibang fans ni Barbie Sue, palabas pa, makikita nyo sa Netflix yung Connected. Ang galing, ang ganda ng pelikula na humingi siya ng tulong, cellphone, parang cellular ang dating. Tapos, na-nominate pa siya dun Best Actress sa isang Hong Kong award. Dahil dyan may sorpresa kami sa'yo. Barbie? Hindi naman. Barbie. Paano? Si Jerry yan. Ay, si Demi Lu. Nakakaloka naman yung kung Barbie. Siyempre, Jerry yan na lang. Ayun na. Pero eto meron ba kasunod tong ating ugbo na Barbie? Wala na. Wala na. Yun lang. Kaya lang, after ng death ni Barbie, ngayon naglalabasan yung iba nagiging aware na may mga ganito palang pinagdaanan si Barbie Sue. Like yung sa kanyang first husband. Pero ako, nung pa lang, nabalitaan ko na yon. Pero nagkabalikan naman sila bago nangyari. No. Yung first husband niya is a Chinese. Businessman. Alam ko, businessman, may-ari ng mga restaurant, may hotel din yata. Pero at the time, nang pinakasalan niya si Barbie, medyo nalulugi na yung mga restaurant na yon. Nabasa ko yan naano ko yan. Tapos, ikaw pa, di ba? Medyo may hindi ganun ka-okay daw ugali nung lalaki. Nung mother din. Okay. Nung guy. Kaya ngayon, namatay si Barbie. Kasi separated na sila Bumalik siya ng Taiwan, parang, tapos meron pang eksena na lumakad siya sa rain, na parang gano'n. So parang feeling din ng mga Taiwanese, especially ng mga fans, parang ano ba to? Parang nagagamit si Barbie until the last. Pero hindi ito nakita natin yung huling video na pinapakita sa cremation na may hawak-hawak na... Si Barbie kasi, pareho sila, naghiwalay na sila, divorce na sila. Then, pareho na una nagpakasal yung lalaki, nagkaroon siya nagpa-register ng marriage niya. Then si Barbie naman, nung nalaman nung kanyang, actually hindi ko alam kung naging magkarelasyon sila before or muntik na or nagka-something, nagkataon na na-save pa rin niya yung number ni Barbie, na same number pa rin pala ni Barbie. After like 20 years, denial niya, so sabi niya this time, parang hindi na niya hahayaan na mawala pa si Barbie. Kaya sandali lang yon, then they got married, parang pina-register din nila yung kanilang marriage. And then, ayun, parang alam mo mga 3 years pa lang sila. Kaya sobrang difficult talaga kay DJ Koo. Si DJ Koo kasi is a Korean DJ. So ito yung nakikita natin sa cremation na may bitbit ng mga bulaklak ng mga katabing bata. Yes, yung bata, anak yun ni Barbie dun sa una. First, okay. Isang babae, isang lalaki. So yun, parang syempre nga naman, parang this time, alam niya na there's no second, third time anymore. Kaya parang sinasabi, parang kasi di ba, nagkabalikan sila. Kung parang nagkabalikan sila, tapos 2 years lang, tapos, 3 years nga daw. This is the third anniversary. Tapos, wala na talaga. Kasi nung una daw, umalis, pero nagkaroon sila ng hope na nag-chance na nagkabalikan sila. Pero eto, wala na talagang chance. Yan. So si Jerry yan din, nagbigay na siya ng kanyang message para kay Barbie. Ang sweet din ng message niya. Sabi niya nga, kumbaga, nakilala niya si Barbie during the time na, of course, he's childlike, yung mga free, careless. Hindi sila nagkaroon ng anak. Doon sa pagpapali. Itong nakabalik wala na. Pero may iniwang anak si Barbie na ilan? Dalawa, nakita ko. Isa girl and isa boy. Ayun. I think it's
10, 8, something like Dalawa yung Bata pa. nakita ko dun sa cremation video na Bata pa, nakakaiyak nga yung bata. Yun. Well, Actually, Ako na Rose, tama ako. Actually, sobrang nakakalungkot. Kahit kung mababasa niyo din yung mga fan page ng Choy Garden. Kasi marami pa rin ang nag-hope na sana one day magkaroon ng reunion drama series. Yung The Original F4 and of course with Barbie. Hindi pa nangyayari yun eh. At hindi naman siguro mangyayari. Hindi na syempre Nawala na si Barbie. Ako, pangarap ko sana ma-interviewan kasi bago ko magpunta ng Taiwan, naka-chat ko pa. Si Barbie? Yeah. Well, sige. Hindi ko din sure kung talagang siya ba yun or baka admin niya, di ba? Kasi nag-like siya sa nag-post ako about Choy Garden. Tapos nag-like. Tapos nagulat ako, tinignan ko. Tapos nag-message ako, nag-return chat din. Wow. So, nag-hope talaga ako na sana magkaroon ng chance na ma-interview at that time. Kasi kinarir ko talaga pumunta sa Yingde University. Dahil dyan, may surprise kami sa'yo. Dahil dyan yung Pate Chicks of the Week brought to you by Ogbo tayo. Ito, Ren Escanio, endorser ng sugal, pero di pa rin nagsusugal. At quiet na naman ang love life. Yes, kasi nagulat ako kay Ren Escanio. Ito nga, nirenew siya for CC6 na bingo. Ano to bingo something. Ayan, 666. fan bingo ng CC6. Yun. Yata. So last year, no, nano tayo ng kanyang, nang siya ay kuhaning celebrity endorser. After a year, siya pa rin ang kinuha. So nag-renew siya. So nung time na nag-sign ng kontrata si Ren, sinabi niya na hindi talaga siya nagsusugal, he doesn't know anything about that, hindi siya marunong. So, it's been a year, so I asked her again. Sabi ko, so Ren, nag-try ka na bang tumaya, sumugal, or what? Sabi niya, hindi pa rin daw. Hindi pa rin talaga. So sabi ko, so paano ka magiging effective endorser? Correct. Yun ang hindi mo nagagawa. Ang ganda niya, para siyang Barbie doll dyan, oh. Sabi niya, sabi niya, open naman daw siya sa CC6 na hindi talaga, it's not for her. Sabi niya, siguro hindi naman para talaga sa lahat. Pero sa part niya, hindi lang talaga siya mahilig at hindi lang talaga siya ganon na nagsusugal or tumataya. Pero nagiging, siguro doon, nagugustuhan pa rin siya kasi yung advocacy kasi ng fan bingo or ng CC6, yung nakakatulong, yung marami natutulungan, parang doon siya pumapasok. Parang yun ang sabi niya. So yun. So parang, alam mo yun, di ba? Nakaka-amaze din na kahit na hindi niya ginagawa. Ini-endorse niya. Oo, at hindi rin siya yung, dahil ini-endorse ko to, magsusugal na ako or tataya na ako. Parang living up, di ba? Tama din naman ang sinabi niya na hindi naman talaga sa lahat ng tao ang ganitong klase ng... Ano ibig sabihin ng CC6? Letter C, 2, tapos 6. Oo, na-imbita na ako minsan sa... Online casino? Basta yung online casino yun eh. Kasi ang pangit ng 666 ang dating sa akin. Parang di ba? Di ba last time ngayon? Tanong din niya bakit gano'n. Kamukha niya dyan si Arce Munoz, ha? Oo nga, may hawig niya. Your favorite. Favorite na? Hindi ba? Ano siya kasi, wala silang pinupuntahan, di ba? Hindi na ngayon, iba na. Na-curious lang ako doon sa CC6 kasi. Pero eto na. Di ba, nung last, parang halos inamin naman na may jowa siya? May jowa siya na director diba, or director something. nga, Diba? Ayun nga, alam ko kasi nulat ko na yan, napakalanan ko na. Sinabi nyo dito? Dito rin, in-announce na. Tapos tinanong ko siya, kumusta na kayo? Parang medyo siya ngayon. Parang he doesn't want to talk muna. Parang happy pa rin naman daw. Pero parang happy na doon. Ayaw lang niyang wala siyang love life? Pag-usapan. Ang love life as much as possible. Kahit parang don't ask. Diba? Nakakagulat yun, ha? Tapos sabi ko, yun pa rin ba? Yung si Direk? Oo, sagot niya. Alam nating lahat yun. Natatawa siya. Sabi niya, what po? Fuck you. Hindi ko din alam. Pero bongga naman ang career. Alam niyo ba? Nag-renew siya ng contract. Dahil more than a year na ang pinulot ka lang sa lupa. Yeah. Pinulot ka lang sa lupa. Sabay pa kayo. Alam mo, mukhang hindi tayo gagawa ng drama sa lente. Anong gagawin natin? Comedy. Alam mo, lakas na maka-sitcom. Kaya naman pala kami. In fairness, para kay sitcom. Talaga chuwari-wari. Kanina yung pag-uusap.
pinaposig nyo kay June. Ngayon naman kayong dalawa. Pinulot ka lang sa lupa. Di ba Maricel Soriano yun? At tuloy-tuloy. Lumuhod ka sa lupa. Yun. Kiko Estrada yun. Yes. Rudy Fernandez sa Rudy Fernandez movie. Kaya nga, kasi remake din naman. Parang lupa ng lupa. Kasi ang dudumi nyo, tukal lupa. Ayoko ng lupa. Ayoko ng putik. Ay, nako po. Aray ko. Ito. Ayan, nagulat ako nang nakita ko to. Shane Sabas, sexy look. Nagulat ka. Bakit ba? Saan ba section na yan? Saan na yan? Nakita niya may picture niya na, yung talaga nakapicture. Wala. Paano natin mabibigyan ng just... Oo, ayan. Di ba? Bago ba yan? Parang bagong labas lang yung nakita ko. Ano? Ano sexy Sabi mo dyan? parang Oo, hindi. di ba? Parang hindi siya nagbago. Bakit dati? Ano bago? Teka lang, dati ba ano ba suit niya? Hindi naman ka-sexy. Okay lang naman yun. Akala ko kaya sexy Filomeno. Di ba? Ha? Hindi Akala ko yan, sexy di ba, na mga role niya, di ba, ma? Bakit niya kailangan? Ano ba? Basta something must be new. Ano bang... Sabihin mo na kasi diretso. Hindi ko Ano ba? alam. Basta nagulat lang ako, this is Shane Sawa. Dati ano look niya? Wait, nakita ba kayo personal? Hindi. Sino nga ba si Shane Sava? Yun ang winner ng... Ang last batch ng Starstruck. Di ba? At least kinaklaro natin. Ayun, Winner siguro siya. Winner. Grand winner daw. Grand winner yan eh. grabe. Sino yung male counterpart niya? Si Jeric ba? Ay, hindi po. Hindi. Luma na yun. Hindi. Sino daw? Whatever. Sino yung male Whoever. counterpart? Siya yan? Ay, siya yan. Di ba yan? Ang galing-galing nyo talaga, di ba? For you to post like that. Di ba? Pero sexy naman talaga siya eh. O, tignan mo. Without marks, ha? So, anong project niya Wala, ngayon? yung Mommy Dearest. Parang mas gusto ko siya dyan. Actually, mas wholesome ang ano. Hindi, tsaka yung tsura niya dyan, hindi... Bakit ba di ba kayo nagkataka kay Dean? Bakit siya tahantaka? Bakit ba? Kasi it's Ewan been ko such a kay long Dean. time. Naiinggit. Di ba? Kasi napanood ko siya with Ai. Nila Salas. Oo, tapos ngayon ito naman kay Camille Prats. Sa mo pa Mommy pangaya. Dearest, di ba? Ayun na, maganda just siya. so Cute siya. amazed, Cute siya diba? dyan. Siya ngayon, iba na siya ngayon. Hindi na siya ganyan. Ha? Hindi na siya ganyan. Hindi na siya ganyan. Ay, ganyan pa rin yung kasi may sakit siya dun sa anak siya ni Camille na may sakit. Kaya naman pala. Alam niya may sakit. Kim De Leon. Ni Shane, Si Kim De Leon ang male counterpart. Ayan, thank you Si doon. Kim De Leon. Di ba? Sino? Kim De Leon. Kim De Leon. Yung gumanap na... Alam mo, Ambet. Yung gumanap na batang Benhar Abalos. Sa love story lalaki niya. si Kim De Leon. Male counterpart na Male nga, eh. di ba? Ano ba? Pubing eh. Ano? Yun. Di ba? Tawag si Sid Lucero yun. Di ba? Your favorite role? Sid Lucero? Oo. Of course. Di ba? The old. Saan naman galing si Kim De Leon? Yun, ay, Doon hindi ko- nga, siya yung contest sa Starstruck nga. Grand Sa winner din? sila. si Shane sa babae, si Kim sa lalaki. Si Kim ang nanalo. Ay, Diyos, may paulit-ulit. May lalaki rin Kim. Are you with us? Kim De Leon. Wait. Ito. Ang galing kumarte yan. Tsaka kumakanta yan. Oo, magaling umakyat. Anyway, sige na, Din. Okay, ito na. Next na. Ito. Michael Sager, 10-10. Ang closeness kay Jillian Ward. Prop. Yes! Binuting magaling nilang umarte dalawa. yan. At Magaling. saka ang gwapo niya talaga. Doon sa kanilang may Ilonggo girl, di ba? Ilonggo girl. Salamat naman. Ngayon, tinanong sila sa isa, yung guesting nila dun sa, ano yung programa bago mag Showtime, yung pang GMA7. TikTok lang. TikTok lang. Nag-guest sila doon. Sabi, anong level na ang inyong closeness ngayon? Kasi parati kayong ganito, magkasama, blah, 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 and so forth. Sabay pa silang sumigaw. 10/10. 10 being, 10 yung highest ang 10, ha? So, siyempre, ang daming kinilig na mga Mick Jill. Mick Jill na ang tawag doon sa Mick kanilang Jill, Si Michael. Si Michael Sager. Oo. Binubulong ko na. Ano ba? Binubulong ko na nga yung tanong ko. Nilakas niyo pa. Sikat yan. Oo, kaya ang pogi eh. Pogi. Gago At saka yan. magaling din siya kumanta. Nakita ko siya sa isang Vlogger siya dati.
So may mga video siya dati. Yes. Tingnan mo yung hanapin mo yung video. Diba? Hindi na, parang ang pamilya. Nagpupunta na yun dito sa atin sa Scat Media. Hindi lang natin na. Kasi yung Hindi tatay Pupunta niya. dito, Kasi yung tatay niya tsaka si Yorme magkaibigan. Nasa Canada pa sila. So yun, maganda Meron ko nakita na, parang video na, di ba nagkasama sila sa serye, nagsushooting sila sa ospital. Yes. Pumunta silang dalawa dun sa room ng isang lola. May Diba? cervical cancer yata. Tapos parang sinabi ni Jillian na naalala raw niya yung lola niya dun. So, chika-chika pa sila ng matagal nung lola. Silang dalawa yung pumasok dun sa hospital nung lola. Kasi dun sila nagtitaping. Yun na. Yun. Nang may Ilonggo girl. Hindi magaling yung artista niya. Magaling din naman si Jillian. Ikaw naman. Yung nga pinag-usapan tayo, si Gila, si Michael. Sino ba gusto mo? Si Michael, si Gila. Pareho. Yung Nick G. Hindi, alam mo, parang iba naman talaga yung closeness nila kahit nung MediaCon pa lang eh. Pero, tingin ko, alam mo yun, For a hindi show. naman, For the show. hindi for a show. At close friends, gano'n. Di ba? Hindi. For a ride! I think naging close sila, naging friends talaga Oo sila. naman, kasi nakakatrabaho. Di ba? Kasi ano ko feeling ko naman talaga si Michael ang jowa ay si Cassie. Oo, pareho tayo. Anong feeling? yan pala Oo. yun. Pero, Tanong natin kay Mina. Di ba sabi boto raw si Mina? Boto si Mina kay Michael Si Sager. doon sa jowa ni Nino na naman. Si Ashley Ortega. Sinabi na rin ni Mina, boto siya. Pati dito nga, kay din, di ba? Para sinabi. Boto siya Sinabi sa ba? pareho. O di sige, boto mo na. Eleksyon na naman Boto di ba? Ay nako, speaking of election. Ito po, Bianca Umali. Gustong same billing with Nora Honor, PhD. Grabe naman yan. Alam mo kanina, si Bianca sa MediaCon ng Mananambal. Yan. Ang Mananambal ay ipapalabas na rin sa sinihan. Although parang wala pang binigay kanina na exact play date. But anyway, Di ba February 19? Hindi ba ang tuloy? Mananambal? Parang February rin yan. February 19, siguro naman dahil pa MediaCon na sila. So, kasama ni Bianca dyan si our national artist, of course, Nora Honor, na siyang gumaganap bilang mananambal. So, si Bianca naman, parang pagsasalinan ng ganong klase ng kapangyarihan or talento. Yung paggagamot kasi yan, ang mananambal sa Tagalog, ang tawag sa kanila parang mga albularyo. Sa English, faith healer. Because fake. So, tinanong si Bianca, diretsuhan tinanong si Bianca kasi may lumabas daw na parang sinasabing kesyo, si Bianca, ang gusto niya, same billing sila ni Ate Guy. Syempre, talagang lahat magkataas ang kilay, di ba? National artist na nga, superstar na nga yan Tapos, if ever, magre-request ka o magre-demand ka na same billing kayo. Diba? So, nakita ko naman kay Bianca kanina yung alam mo, parang nainis si Bianca. Sabagay, kahit naman siguro ikaw, diba? mainis ka na parang sabi niya, parang kami niya, hindi daw niya alam kung dapat ba niyang sagutin, i-address, kasi parang siguro sa kanya, parang napaka-shallow, napaka-sanggaling. Correct. Anong pinaghugutan, anong pinanggalingan ng issue na to? Pero, sige na rin, kumbaga, sinagot niya, nasabi niya na, syempre, definitely that's not true. Pangalawa, yung makasama nga lang si, of course, Nora Honor sa isang pelikula, is already a dream come true na sa kanya. Sabi nga, it's an honor. Yes. So, para nga naman, para sabihin mo nga naman na gusto ka same billing kami ni Parang napaka-out of this world naman talaga. Oo. Ako sabi ko, dapat mas taas ang billing ko kay Kay Impostor. Ayan. So, yun ang wish ni Bianca na sana mag-put to end na yung ganyang issue. Dahil sabi niya nga naman, siyempre in a way, nakakahiya din naman. Nakakahiya naman talaga kung baka may akala totoo. Alam naman natin sa atin, kahit na sinasabi mo na hindi po totoo yan, wala pong katotohanan yan, meron pa rin gustong paniwalaan yung gusto nilang paniwalaan. Agree. So, sinasabi na ni Bianca, walang katotohanan na siya ay nagre-request or gusto niya, nagde-demand na same billing kami.
ng national artist, superstar, Nora Honor. Taray! Ay, diba? National artist ang gusto ka. Yeah. Billing. So, di po totoo. Wala itong katotohan. Basta kung tayo ba, anong billing natin dito? Charot lang! Ay! Ano, billing conscious na? Okay. Tsaka lang ma-address ko lang sa mga tagahanga ni Ate Guy Nora Honor. Yan, imbis na mag-iingay sa mga social media ng kung ano-anong demand, reklamo, bla bla, panoorin nyo yung pelikula, suportahan nyo si Nora Honor, di ba? Mag-ipon tayo ng pambayad sa mga sinihan. Tama naman. Para ano, di ba? Yes, maraming palabas na ngayon, di ba? Yeah. Yung Parang ang Chidon. dami kang Pilipino local di ba? films ngayon Di ba? sa Naglalabasan bigla, no? Saya yan, support lang. Kasi ito din yung mga ipinasok nung Oo. Metro Manila Film Fest. Yes. Okay. Okay mga Marites, mula po sa Marites University, yan po ang ating isang linggong Chismis! Abangan, susunod na po ang dahon.